So kung naghahanap pa kayo ng maraming klase ng dessert, marami tayo dyan, uploaded po. And again, mag-upload ulit tayo ng mga set of recipes para sa holidays. Ube, bibingkang malagkit, kasing lagkit ng pagtingin niya sa'yo. Ay! Ito na nga, isa na namang napakasarap na recipe, sobrang dali lang gawin na pwedeng-pwedeng pang merienda, panghanda, at pang negosyo. Malagkit na bigas. Ayun na nga, hugasan lamang at babanlawan ng mabuti. At i-drain nyo dahil ang liquid na gagamitin natin ay coconut cream. Ayun na nga, sobrang dali lang, parang magsasaing lang tayo guys. And the ratio I will use for the liquid and glutinous rice is 1:1. Meaning kung 3 cups yung ating glutinous rice, 3 cups din yung coconut cream. Pero dahil hindi sakto yung coconut cream na nasa pakete na nabili ko, so ang ipangpupuno ko na lang ay water. Malinis na tubig yung iniinom nyo. Ayan, diba? Para tipid-tipid din tayo. So, for example, 1.5 cup lang ang nakuha nyong coconut cream. Yung another 1.5 cup, tubig na lang yung ilagay nyo. Ganun. And, maglalagay din tayo ng pinch of salt. Salt talaga. Asin. Haluin lang muna natin and then, over low medium heat, cook it for 10 minutes or until the grains are soft. Ayan, di ba kagandahan sa mga pan na gamit natin? Shout out kay Masflex Cookware. Napakaganda dahil hindi dumidikit yung mga niluluto natin. At walang tutong. At dahil walang tutong, pwede ko na nga siyang hindi i-transfer sa bowl. Pero dahil nag-aarte tayo, transfer natin siya sa bowl para sa ating next step. Ayan, winawag-wag lang natin yung ating cooked glutinous rice para mamaya madaling ihalo yung ating condensed milk. Okay, next, gagamit tayo ng ube condensed milk. So, any brand na gusto nyong gamitin nyo lang. At yung recipe natin dito guys, don't worry, tamang-tama lang ang tamis niya. Approved sa ating mga oldies na kasama natin dito sa bahay, sila mami at lola. Kaya naman talagang nagpaluto pa sila ulit dahil napakasarap. Sakto sa tamis. Ayan, mix well guys para ma-distribute ng maayos yung flavors at yung color niya. At transfer na nga siya na Tinransfer na nga natin siya sa ating pan. Yung ating apoy dyan guys ay low medium heat. Ayan, nakalimutan ko. Ito optional naman to. Maglalagay ako ng 1 tablespoon of ube flavor para medyo mas violet pa siya. Pero optional naman to guys. At dapat, kung maglalagay kayo niyan, ihalo nyo na agad dun sa ating condensed milk bago nyo i-mix sa ating glutinous rice para madali nyo siyang haluin. Kagaya niyan, nahirapang maghalo yung asawa ko. Yung asawa ko pala yung naghahaluin. Salamat po sa aking matulungin na asawa. Alright, stir continuously and cook the rice until sticky. So, approximately mga 15 minutes, pero makikita nyo naman yan kung ready na. Para sa mga container na gagamitin natin, kung pambenta, pwede kang gumamit ng llanera for small servings. Pwede ding aluminum foil tray. At kung sa bahay lang naman, pwede nyo gamitin ng inyong mga baking dish para mas presentable. At habang mainit pa, fresh from the pan, yung ating glutinous rice, mas maigi na spread nyo na siya sa ating mga container para mas madali siyang ma-spread. Ganun. Okay, set aside. Huwag nyo papapakin dahil meron pa tayong gagawin. Huwag excited. Kunin nyo na ang mga itlog nyo. Paghiwalayin natin ng puti at pula. Simpleng-simple, 2 ingredients lang itong ating yema toppings. Pero may mga optional din na pwede kayong ilagay. Bago nyo buksan yung apoy, mix well yung egg at condensed milk. Haluin lamang mabuti hanggang sa maging thick yung consistency. Pwede kayong maglagay ng vanilla or ng lemon zest. Para yung iba, ayaw na nakakaamoy ng itlog, mawawala yung lansa ng egg. At syempre, ano pang hinihintay natin? I-top na natin yan sa ating ube bibingkang malagkit. Meron pa ba? Baka pinapak nyo na. Ito na nga guys. At this point, dahil alam ko naman excited na kayo, pwede nyo na yung i-serve. So, kung wala kayong oven, no problem. Pinapak ko yung ating yema toppings kanina. Napakasarap. Kaya yung mga hindi mahilig sa kakanin, ay nako, gawin nyo na to. Mahihilig kayo at uulit-ulitin nyo ang paggawa. Kung meron naman kayong oven at gusto nyo medyo tostado pa yung ating yema, painitin nyo lang yung mga oven ng 180 degrees Celsius at sa loob ng mga 30 minutes or more until na mag-caramelize yung ating yema, i-bake nyo yan. Napakasarap guys, no joke. Pwede na nga siyang ipangbenta kaya lang hindi na aabot, naubos na. Yan naman, itry nyo na to, ipagluto nyo yung inyong mga mahal sa buhay. Kahit wala kayong oven guys, pwede kayong gumamit or magpainit nung kawali, tas takpan nyo lang mabuti.
Painitin nyo sa loob ng mga 15 minutes, medium-high heat. Pagkatapos, ilagay nyo lang yung mga lanera sa loob ng pan, kaserola, kung ano man yung pag-initan nyo. Ito na nga guys, ang ating ube biko with yema topping.